Saan ka po ba galing, Itay? Kanina ka pa namin hinahanap. Kung saan-saan na kami nakarating ni Inay. Hindi ko alam kung saan ako galing, Carlos. Wala akong matandaan. Bakit maraming dugo mga kamay at damit mo? Ano bang ginawa mo? Hindi ko nga alam kung anong ginawa ko. Nang matauhan ako, ay naroon na ako sa kakahuyan at ganito ng kalagayan ko. Sige, kumalat kayong lahat. Hanapin ninyo sila. Dito ka lang, Carlos. Babalikan kong inay mo at si Isabel. Huwag kang aalis dito. Tay! Tayo bang hinahanap nila? Ano ba kasi ginawa mo? Maniniwala ba kayo na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may nakatakdang katapusan? Kahit na anong lihim ay tiyak na mabubunyag sa tamang panahon. Kung gusto niyong malaman ang mga lihim ng mga tao sa San Mateo ay samahan niyo ako hanggang sa dulo ng karanasang kong ito. At kung may komento kayo, ay iwanan niyo lamang sa ibaba ng kwentong ito. Magandang araw, Sir Marvil. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Carlos. Isa po akong dating boksingero na nagpalit ng karera bilang isang doktor nang dahil sa mga taong pumatay at nag-akusa na aswang ang aking mga magulang. Pero kung paanong nalampasan ko ang mabigat na pagsubok na dumaan sa aking buhay, ay iyon ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Tay! Bakit nagagalit ang mga tao sa ating pamilya? Bakit tinuli nila si Inay? Hindi ko rin alam kung bakit, Carlos. Tulungan mo itong si Isabel. Magtago kayo dito sa damuhan. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas, ha? Ikaw na mo munang bahala sa kapatid mo. Mag-iingat kayo, Itay. Hihintayin namin kayo dito. Nahuli ka na rin namin, Celso. Sabi ko na nga ba, at hindi mo matitiis ang iyong asawa at babalikan mo siya. Ngayon ay hindi na kayo makakatakas. Teka! Anong ibig sabihin nito? Mando! Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo nga ako, mga hayop kayo! Wala kaming ginawang masama! Buong buhay namin puro pagtulong ang ginawa namin sa mga taga rito! Tapos na ang pagkukunwari ninyo. Alam na namin na kayo ang mga salot dito. Sige, pagsamahin ninyo mga aswang na yan. Igapos ninyo at siguruhing hindi na makakawala pa. Huwag kayong maging padalos-dalos, mga kasama! Nagkakamali kayo nang iniisip sa amin ng pamilya ko! Carlos, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala eh. Anong ginagawa nila sa itinay mo? Ginagapos nila sina Tatay Celso at Nanay Elsa sa kahoy ng poste. Pupuntahin ko ang aking mga magulang. Ako makikiusap sa mga tao na huwag silang saktan. Carlos, wag! Dito ka lang! Huwag kang magpapakita sa kanila. Baka saktan ka rin nila eh. Huwag kang maingay. Baka pati ang kapatid mo patayin nila. Lagyan ng mga kahoy ang paligid ng mga aswang na yan. Buhusan ng gas! Maawa kayo sa amin, Mando! Huwag niyo gawin ito! Hindi kami mga aswang kagaya ng ibinibintang niyo! Marami na kayong pinatay na mga inosenteng tao, kaya dapat lang kayong mamatay! Sige! Sindihan nyo na! Nagkakamali kayo! Hindi kami mga aswang! Wag! Hanapin natin ang dalawa nilang anak. Mga aswang din ang mga yon. Hindi na rin sila dapat na mabuhay! Nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Mang Mando na pati kami ng kapatid kong si Isabel ay gusto nilang patayin, ay lalo akong nagsumiksik sa makakapal na damuhan na naroon para patuloy na magtago. Patuloy ang aking impit na pag-iyak habang tinatanaw ang nasusunog kong mga magulang. Di nagtagal ay ipinasya ko nang umalis doon. Binagtas ko ang kakahuyan. Noon ko naman nakasalubong ang matalik kong kaibigan. Carlos, saan ka pupunta? Huwag mo ko iwanan! Kailangan makatakas kami ng kapatid ko, Lando. Gusto rin kami patayin ni Mang Mando. Tulungan mong Tatay Artemio mo. Sinasaktan na rin siya ng mga tao dahil sa pagtatanggol kina Itay.
Tinutulungan ko lang ang itay ko. Sinunog at pinatay ng mga tao ng ating mga magulang, Isabel. Paano na kaya tayo ngayon wala na sila? Umalis ka na sa lugar na ito, Carlos. Kapag inabutan ka ng mga tao ay tsak na mamamatay ka rin. Susunugin ka rin nila kagaya ng ginawa nila sa iyong mga magulang. Ang kapatid ko po. Hindi ko alam kung paano siya aalagaan. Hindi ko siya kayang buhayin. Ang mga taong yun, napakasama nila. Pinatay nila ang mga magulang ko. Umalis ka na dito, Carlos. Iwanan mo na sa akin ang iyong kapatid. Ako nang mag-aalaga sa kanya. Hindi ko siya pababayaan. Kapag malaki ka na at may kakayahang buhayin ang kapatid mo, balikan mo siya. Ipagiganti mo ang kaapihan ng iyong mga magulang. Sige po. Kayo na pong bahala sa aking kapatid. Aalis na po ako. Saksi ako sa kalupitang sinapit ng aking mga magulang sa kamay ng mga taong baryo. Taong 1975 ay binaybay ko ang kahabaan ng Maharlika Highway patungong Nueva Ecija nang umalis ako sa aming baryo sa San Mateo. Araw at gabi akong naglakad ng nakayapak. Kung saan ako abuti ng gabi ay doon ako natutulog. Para maibsan ang aking gutom, ay nanghihingi ako ng pagkain o kaya ay nanglilimos sa mga taong aking nakakasalubong. Hanggang sa makita ako ng mag-asawang Roman at Nelia. Inampun nila ako at pinag-aral dahil wala naman silang anak. Mabait at mapagmahal ang mag-asawang umampun sa akin. Binago nila ang aking pangalan. Mula sa pagiging Carlos ay naging Simon, pero nabago man ang aking pangalan, hindi ko pa rin kasi nakakalimutan ang nangyari sa aking pamilya. Sinuportahan nila ako sa mga gusto ko, kaya nang magbinata ako ay pumasok ako sa mga boxing gym dahil gusto kong matutong makipaglaban at maproteksyonan ang aking sarili. Hanggang sa matupad ang pangarap kong maging kampiyon sa boxing. Mami, ngayong natupad ng pangarap kong maging kampiyon ng boxing, tutuparin ko rin ang pangarap ninyo para sa akin. Kukuha na po ako ng medisina. Simon, anak. Mabuti naman kung ganoon. Siguradong matutuwa ang daddy mo kapag nalaman niya yan. Magiging katulad ka rin niya na magaling na doktor. Naging mabuting magulang po kayo sa akin. Kaya dapat lang nagantihan ko rin yun ng kabutihan. Gusto ko na ipagmalaki niyo rin ako. Sige anak, handa kami sumuporta ng inyong daddy sa lahat ng mga gagawin mo. Nang sumunod na semester nga ay kumuha ako ng kursong medisina. Suportado naman ako ng mga taong umampun sa akin, kaya nagsikap akong makatapos. Kaya nang maging ganap na akong doktor ay pinili kong pumasok sa Rizal Provincial Hospital. Noon ko naman nalaman na mayroong nurse doon na taga San Mateo. Mula sa nurse station ay mabilis akong nakakuha ng impormasyon tungkol kay Lando na nurse na taga San Mateo. Saktong pabalik si Lando sa nursing station at ipinakilala ako sa kanya. Dahil isa akong doktor ay mataas ang paggalang ng mga nurse sa akin. Patapos na rin ang duty ni Lando ng mga oras na yon kaya hinintay ko na siya. Mahigpit ang anyaya ko kay Nurse Lando na kumain kami upang makahingi na rin ng tulong. Ito na kaya si Lando na kababata ko? Ano nga palang full name mo, Nurse Lando? Rolando Cruz po, Doc Simon. Lando lang palayaw ko. Siya na nga. Tama ang kutob ko. Tingnan mo nga naman. Naging doktor ako at siya naman ay registered nurse na ngayon. May paupahan ba malapit sa inyo? Bakit naman po sa San Mateo niyo pa gustong tumira? Marami po magagandang upahan dito sa bayan. Medyo malayo po dito sa kabayanan ng San Mateo at saka medyo mapanganib po ngayon sa San Mateo, Doc Simon. Sawa na ako sa ingay ng mga sasakyan. Tsaka mas masarap tumira sa mga baryo. Tahimik at simple ang buhay. Sa bagay nga po, sa baryo hindi polluted ang hangin. Sariwa mga gulay sa amin. Kaya lang, Doc,
Delikado sa amin ngayon. Hindi na nga niya ako nakikilala. Hindi niya alam na ako ang dati niyang kalaro at kaibigan. Kung okay lang ba, pwede magpasama sa'yo na makahanap ng bahay na mauupahan doon? Kahit kwarto lang. Teka, bakit naman delikado ngayon? Ano bang meron sa inyo? Meron po kasing gumagalang aswang doon sa amin, Doc Simon. Aswang? Meron pa bang aswang sa panahong ito? Yun pong nababalitaan ko, Doc. Pero hindi pa naman po ako nakakita ng aswang. Di kung ganon, ay kwentong barbero lang talagang aswang. O paano? Sasama na ako sa'yo para makita ko ang bahay na sinasabi mo. Sumabay na sa aking sasakyan si Lando nang papauwi na siya. Napansin ko na ang papasok ng San Mateo. Dating kalsada pa rin. Maalikabok kapag tag-araw at maputik kapag umuulan hanggang ngayon. Mayroon ng malalaking bahay na nadadaanan kami. Ngunit mas mababakas pa rin ang dating anyo nito makalipas man ang maraming taon. Hindi pa rin gaanong malaki ang ipinagbago ng lugar. Isang lumang bahay Kastila ay nanatiling nakatayong matatag sa dating pwesto na lalong kaakit-akit ngayon dahil sa mga bulaklak na nasa hardin nito. Malakas ang kabog ng dibdib ko. May hinahanap ang aking mga mata papalapit sa isang pamilyar na bahay. Hindi naman pala baryong-baryo itong lugar ninyo, Nurse Lando. Malalaki ng mga bahay dito Opo, Doc. Marami na rin po kasi mga professional na taga rito. Karamihan po sa abroad nagtatrabaho. Ilan nga lang po kaming mga professional na hindi pa naisipang maging overseas contract worker. Yung may-ari siguro ng bahay Kastila na yan. Baka sa Amerika na din nagtatrabaho, no? Ay, hindi po. Dito lang po. Kababata ko po nakatira dyan. Public school teacher po siya, si Alicia. Mayaman na po talaga sila. Mababait po mga nakatira dyan. Si Alicia at saka po yung mami niya na si Chamina. Pagkamag-anak kayo? Hindi po, Doc. Chamina po kasi tawag ng mga taga rito kahit sa ibang nayon sa mami ni Alicia. Utangan po kasi siya ng mga magsasaka rito. Malawak po ang sakahing lupa nila eh. Marami po makakatulong sila sa bukid. Ayan, Doc. Yan ang lumang bahay dito. Eto pa rin ang dati naming bahay. Nandito pa rin siya. Maganda. Kalumaan na nga lang. Sinong may-ari niyan? Kakilala mo? Opo. Mahigit 20 taon na pong walang nakatiri dyan. Pero hindi naman po pinabayaan ni Chamina. Madalas pong palinisan yan. Yung poso niyan sa loob ng bahay nakalagay. Hindi ko nga lang alam kung buhay pa eh. Pero madali naman pong buhayin ng tubig sa loob. Nasaan ang may-ari ng bahay na yan? At iniwan na. Sayang, maganda pa naman. Mahaba pong kwento, Doc. Pero sa ngayon po ay kila Chamina na po ito. Binili na po nila ito sa bangko. Maaari mo ba akong samahan sa kanila kung papayag silang paupahan ito? Sana pumayag para may matuluyan naman ako dito sa baryo. Sure po, Doc. Punta na tayo nang makausap niyo si Chamina. Sana nasa bahay na sila. Doc, dito ang bahay namin. Ilang bahay lang ang pagitan natin kung sakaling paupahan sa inyo yan. Okay, good. May sasabay na kita sa pagpasok sa araw-araw. Ang layo pa naman dito sa highway. May pumapasok bang tricycle man lang dito sa umaga? Hindi po ba nakakaya naman sa inyo? Kaya maaga akong umaalis dito, Doc. Lalakarin ko pa papuntang highway doon. May jeep na papasok sa trabaho. No, of course. Mainam nga na may kasabay ako sa pagpasok. Hindi ko pa kabisado ang daan papasok at pauwi. Bakit? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Baka nga magkaedad lang tayo eh. Siyempre naman po, Doc. Gusto ko kayong maging kaibigan. 31 na po ako last month. Sa susunod na taon, lagpas na sa kalendaryo. Baka sa susunod na taon, magpakasal na kami. Kita mo na, we're in the same age. 31 na din ako nung March 10. Sabi nga ng mami ko, matandang binata na daw ako at dapat daw magpamilya na. March 10 ka din ba, Doc?
Yung childhood friend ko din, March 10 din siya eh. Kaya kapag dumarating birthday ko, naaalala ko siya. Kaya lang hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. Yeah. Bakit? March 10 din bang birthday mo? Fortunately, Doc. Tatlo pala tayo magkakadate ng birthday. Kaya nga, wag mo na akong pinupo. Kasi magkasing edad lang naman tayo. Dok, sayo mo na lang. Sige, Doc. Kung yan ang gusto mo. Di nga nagtagal ay bumaba na kami ni Lando sa kotse ko nang makarating kami sa tapat ng bahay ni Tia Mena. Tinanaw ko ang bakuran ng bahay. Tahimik na tahimik ang paligid. Kaya lumapit na kami sa gate na bakal at tumawag si Lando. Ako naman ay nanatiling nakatingin sa paligid. Gusto ko nang makita si Tia Mena at ang kapatid kong si Isabel. Tao po? Tao po? Chamina? Nandyan po ba kayo? Tao po? Aling Solidad? May tao ba dyan? Parang walang tao ah. Sarado kasi palagang pintuan at bintana ng bahay nila. Kaya kapag merong tumatawag dito, hindi nila naririnig. Baka kailangan lang nalakasan mo ang boses mo. Tumawag ka ulit, lakasan mo. Tao po? Chamina? Nandyan ba kayo? Bumukas ang pinto ng malaking bahay. Isang babae ang nagbukas ng gate at dahil kilala naman ito si Lando, pinatuloy kami. Sa terrace ang tanggapan ng mga bisita. Kita ko ang mga muebles doon. Yari din sa nara ang mga upuan at misita. Maging sa pintuan ay mababakas ang marangyang pamumuhay ng mga nakatira doon. Matyaga kaming naghintay ni Lando sa paglabas ni Tia Mena. Sinabi kasi ng babaeng nagbukas ng gate na nandun kami ni Lando. Pasensya na kayo kung naghintay kayo ng matagal ha. Meron pa kasi ako inasikaso sa loob. Magandang hapon po, Chamina. May sadya po kami sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Sa haba ng mga lumipas na mga taon, hindi nagbago mukha niya. Parang hindi siya tumanda. Magandang hapon din. Maupo kayo. Chamina, si Doc Simon po. Bagong dating na doktor sa hospital na pinapasukan ko. Ah, Doc Simon. Nagkakilala na ba tayo? O nagkita na ba tayo sa ibang lugar? Para kasing pamilyar sa akin ang mukha mo. Hindi po. Ngayon pa lang po. Bakit niyo naman nasabi ng pamilyar ang mukha ko? May kamukha ka kasi. Pero matagal na panahon na kasi siyang wala. Ay, ano nga pala buong pangalan mo? Simon po. Simon Rivera po ang bukong pangalan. Taga Bulacan po ako. Ah, ganun ba? Lando, ano nga palang sadya niyo? Opo. Naghahanap po kasi si Doc Simon ng kwarto o bahay na mauupahan dito sa atin. Ayaw daw po niya sa bayan at gusto sa baryo. Naituro ko po sa kanyang dating bahay nila Carlos. Kung pwede pong maupahan niya habang nandito siya sa bayan natin. Ganun ba? Matagal na gang walang nakatira doon. Paminsan-minsan pinalilinis ko na lang ang bahay. Kaya lang walang mga gamit doon, papag lang ang meron. Ayos lang po yun. Sana po pumayag kayong upahan ko ang bahay niyo na yon. Mas gusto ko pong tumira dito kaysa sa bayan. Bueno, sabi mo nga ay nakita mo na. O sige, tirahan mo na kung talagang gusto mo dito sa baryo. Nako, salamat po. Salamat po ng marami. Magkano po magiging renta ko kada buwan doon? Wala. Pwede kang tumira doon hanggang gusto mo. Wala kang dapat isiping renta doon. Kuryente mo na lang bayaran mo. Maliit lang naman ang konsumo ng kuryente doon. Nako po, nakakahiya naman po yata. Ay, libre na. Total wala naman talagang nakatira doon. Hayaan mo't ipapalinis ko bukas na bukas din na makalipat ka na rin. Iyo ba ang auto na nasa labas? Opo, salamat po kung ganun. Paano po? Aalis na po kami. Babalik pa po ako sa bayan. Sa hotel lang po muna ako tutuloy ngayong gabi. Bukas po ng hapon,
Sabay na po kami ni Lando na uuwi. Eh, Doc, bakit sa hotel ka pa matutulog? Pwede ka naman sa amin matulog ngayong gabi eh. Bukas pagkatapos ng duty, samahan ko kayong mamili ng mga gamit nyo. Wala naman akong kasama sa bahay. Nag-iisa lang ako doon. Ay siya nga naman, Dook. Doon ka na matulog sa kanila. Sa kagabi na para bumalik ka pa sa bayan ngayon. Delikado sa daan. Baka hindi mo alam ang daan pabalik sa bayan. Nakakahiya, Nurse Lando. Sobrang na akong nakakaabala sa'yo. Doc naman, pagkakasama tayo sa ospital. Kaya wala lang yun. Sige, salamat. Babawi na lang ako sa'yo. Wala ka naman, Doc. O paano, Tia? Alis na po kami. Ay, dito na kaya kayo maghapunan at nang mapag-usapan natin ang mga programa sa darating na kapistahan. Maya-maya lamang ay darating na rin si Alicia. Alas 5 naman na. Nakakahiya naman po, Tia Mina. Sobrang pang-aabala na rin po ako sa inyo. Masasanay ka din, Doc Simon. Ganito kami dito. Habang wala pa si Alicia ay hindi ko maiwasan ang mapatingin sa labas ng bakuran nila. Muli ay maraming alaala ang nagbalik sa aking gunita ng mga oras na kalaro ko si Lando sa sapa, kasama ang iba pang mga bata na kasing edad namin. Magkasama kaming namimitas ng bayabas. Magkasabay din kaming pumasok ng paaralan at magkaklase sa unang baitang. Masayang naghahabulan sa ulan at kapag tag-araw naman ay nagpapataasan kami ng saranggola sa bukid. Mga batang malayang gawin ang paglalaro. Sa aming pagkabata ay nabuo ang pagkakaibigan. Mula sa pangalan ni Lando ay tukoy ko na siya ang kaibigan ko. Subalit hindi na niya ako nakikilala. Pero naisip ko na wag na lang munang magpakilala. Makikiramdam muna ako sa sitwasyon doon. Ang unang taong nais kong makita ay si Alicia. Ang aking kapatid na iniwan ko kay Tia Mena. Doc Simon, napakalalim yata ng iniisip mo. Baka nasasamid na yun o nakakagat na ang dila sa kaiisip mo. Ha? Hindi naman. Naiisip ko lang mami ko. Hindi kasi yun sanay na malayo ako eh. Baka nai-miss nyo ng nobya nyo sa Bulacan. Baka sa dami, Doc. Mahirapan kang mamili. Nako, wala pa akong nobya kasi walang nagkakagusto sa akin. Boring daw akong tao. Talaga ba, Doc? Sayang ang gandang lalaki mo pa naman. Baka dito sa San Mateo o sa San Isidro, may matipuhan ka na. Naiisip ko lang si mami. Kasambahay lang ulit ang kasama niya eh. Napakabait mong anak, Doc Simon. Nasa malayo ka pero ang ina mo pa rin inaalala mo. Ilang taon na ba ang mami mo? 55 na po si mami. Kaya po noong nag-aaral ako ng medisina sa Manila, talaga pong pinipilit kong umuwi ng lingguhan. Mula po kasi nang mawala yung daddy ko, kami lang po ni mami magkasama. Dako, bata pa palang mami mo. Kapag dumalaw ka sa kanya, isama mo naman siya pabalik dito para naman makapasyal dito sa amin. Baka magustuhan pa niya dito habang nandito ka. Oo nga, Doc. Pero ako muna isama mo sa inyo sa Bulacan para makarating naman ako sa inyo. Makapasyal naman ako sa isang historic place sa Pilipinas. Makalanghap ng ibang hangin. Hayaan mo, Nurse Lando. Isasama kita sa amin. Sa susunod na buwan, kapag may mahaba-habang day off, para alam din ni mami kung saan ako nakatira dito. Ay, haya na pala si Alicia. Palagi siyang pagod sa tuwing uuwi sa hapon. Para tuloy siyang lantang bulaklak. Matyaga yan. Kahit maliit ang sinasahod. Ako, pinababayaan ko na lang kasi matagal na niyang pangarap maging guro. Sa lahat nga po ng lantang bulaklak, ito ang tunay na kagandahan eh. Walang kupas, walang make-up. Lipstick lang at pulbos sapat na. Bolero ka talaga. Oo, matagal na tayong magnobyo. Wala ka pa rin kupas sa pagiging bolero. May bisita pala tayo? Ay, oo mahal. Siya nga pala kasama ko si Doc Simon. Siyang bagong doktor na kasama ko sa ospital. Nobya ko si Teacher Alicia Quisler, ang dakilang guro ng mababang paaralan ng San Isidro. Kumusta ka, Ma'am Alicia? Siya na kaya si Isabel?
Napakaganda niya. Kamukhang kamukha niya si Nanay Elsa. Mabuti naman po, Doc Simon. Teka, Doc Simon, meron ka bang sinasabi? Narinig ko kasi na parang meron kang binubulong. Nako, wala mo mali siya. Para kasing meron akong naaalala nang makita kita. Isang tao malapit sa akin. Ganun ba? Asawang bang naaalala mo, Doc Simon? Nako, hindi. Binata pa ako hanggang ngayon. Hindi ako nabigo sa unang araw ko sa San Mateo. Natagpuan ko agad ang aking hinahanap. Si Tia Mena at ang aking kapatid na matagal ko nang kinasasabikan na muling makita. Malakas ang pakiramdam ko na siya na ang aking kapatid dahil kamukha siya ng aming ina. Gusto kong yakapin si Alicia, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Baka kasi magulat siya at mag-isip siya ng masama sa akin. Sa ngayon ay nakontento na akong titigan ng kapatid ko na parang Xerox copy ng aming ina. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos na mabuting tao ang umampon sa aming dalawa. Madilim man ang aming nakaraan, nagkaroon naman kami ng magandang kalagayan ngayon. Halina kayo sa komedor at nakahanda ng mesa. Ay pagpasensya mo na ang nakayanan naming ihain, Doc Simon. Opo, Tia. Pasok na tayo, Doc Simon. Oo, sige. Nurse Lando, yung bang barangay dito ay mayroong mga health center? I mean, meron bang mga doktor na nagpupunta dito sa lugar ninyo para tumulong sa mga taong nakatirag dito? Nako, wala po, Doc Simon. Kaya ang mga tao dito kapag nagkakaroon ng sakit, ay doon pa nagpupunta sa bayan. Doon sa ospital na pinapasukan natin. Kung ganun ay magandang magbigay tayo ng libreng konsultasyon dito sa Barangay Health Center para matulungan natin ang mga matatanda na dito sa lugar at saka yung merong sakit. Tama kayo, Doc Simon. Maganda nga yung iniisip nyo. Doc Simon, tayo na. Naghihintay na si Tia Mena sa komedor. Medyo nag-aalangan ako na kumain ng mga sandaling yun dahil mayroon akong matalas na pang-amoy. Langhap ko na ang mga ulam ay niluto ng walang bawang. Matabang din ang lasa, pero meron namang patis at toyo na nasa gitna ng lamesa para kung sakaling magdagdag ng alat sa pagkain ay magagamit iyon. Nakaupo si Tia Mena sa dulong sentro ng narang mesa na mahaba at magkatabi kami ni Lando sa kaliwang gilid na katapat naman si Alicia. Lihim akong natuwa nang makita ko na kasabay din naming kumakain ang mga katulong nila sa bahay. Isang bagay na hindi ordinaryong makita na kasabay kumain ng amo ang mga tauhan. Napakapalad ng kapatid ko. Tunay na mabuting tao si Chamina. Ganito din si Mami sa amin. Doc Simon, kain ka lang. Huwag kang mahihiya. Ganito talaga ang buhay namin dito sa probinsya. Ipagpasensya mo nang naihanda naming ulam. Gisado lang sa sibuyas yan. Pareho kami may allergy ni Alicia sa bawang. Opo. Ingranding hapunan nga po ito. Masarap nga po mga putahe ninyo. Tsaka po ang gandang tingnan, nakasabay ninyong kumakain ng mga sambahay. Ay oo. Pamilyang turing ko sa kanilang lahat. Kaya bago magsimula ang pagkain, naririto na lahat sa hapag ang mga kakailanganin nang wala ng tayo. Iminulat ko si Alicia sa ganito. Para kapag wala na ako mamahalin din niya ang mga makakasama niya at mamahalin din siya. Tama po. Ganito din po sa amin. Ayaw po ni Mami na bumubukod ang kasambahay sa pagkain. Kailangan po sabay-sabay. Kaya po kapag ganito, na nakikita ko parang nandun na rin po ako sa amin. Matapos ang hapunang yun ay nagpasya na kaming umuwi ni Lando. Nag-iisa lang din si Lando na nakatira sa kanyang bahay. Ulilang lubos na siya at halos sa trabaho na umiikot ang buhay niya. Sabik siyang magkaroon ng kapatid. Dama ko ang pagnanais niyang magkaroon ng kaibigan. Ang hindi niya alam, isa siya sa mga taong kinasasabikan kong makitang muli. Mahaba ang gabing ito. Para akong nakaharap sa isang investigador
na hindi matapos ang mga tanong tungkol sa propesyon at personal kong buhay. Hindi naman ako nakaramdam ng inis dahil sabik din akong malaman ang nangyari sa kanila. Pero sa haba ng mga nagdaang panahon, parang hindi siya nagbago. Hanggang sa aming paghiga ay walang katapusan ang pagkukwento niya, hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Maya-maya lang, binasag ang katahimikan ng gabi ng isang malakas na sigaw. Ano yun, Lando? Narinig mo ba yung sabay-sabay na alulong ng mga aso? Tapos yung malakas na sigaw ng tao? Oo nga. Parang kinagat ng aso sa singit. Ang lakas sumigaw. Sino kaya yun? May mga hibag sa labas ng bahay mo. Sisilipin ko lang. Huwag kang sisilip, Doc Simon. Huwag mong bubuksan ang bintana. Baka nandyan pa siya sa paligid. Huwag mong sabihin pati singit natin gustong kagatin nun. Para malaman natin kung totoo nga ang aswang, editing na natin. Marahan kong binuksan ang bintana. Nagulat ako nang matanaw ko na sa di kalayuan ay may nilalang na nakatayo. Hugis tao siya, pero nagbabaga ang mga mata. Mahaba ang kanyang buhok na umaalon-alon habang tinatamaan ng malakas na hangin. Nang marinig ko ang malakas niyang pag-angil, kaagad kong isinara ang bintana. Pinagpapawisan akong humarap kay Lando. Halos hindi na ako nakatulog ng gabing yun. Pilit kong inaalis sa isipan ko ang aking nakita. Nang sumikat ang araw, bago kami pumasok ay pumunta muna kami ni Lando sa bahay ng uupahan ko. Dinatnan namin ang mga lalaking naglilinis doon. Hindi na kami nagtagal doon at umalis na. Pero hindi pa kami gaanong nakakalayo. Nadaanan namin ang mga taong nagkakagulo. Bakit nagkakagulo ang mga tao? Anong meron dun, Lando? Sandali lang, Doc. At titingnan ko kung bakit dinudumog ng tao ang bahay ni Mang Carding. Sige. Pero bilisan mo lang, ha? Ayoko malate sa first day ko sa ospital. Okay, Doc. Mabilis lang ako. Aalamin ko lang kung anong mayroon doon. Anong nangyari? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Si Mang Carding, pinatay ng aswang kagabi. Siya pala yung narinig nating sumigaw ng malakas. Yung mga nagliliyab na mga mata kagabi na nakita natin, siguro yun ang aswang. Nakakatakot yata dito sa inyo, Lando. Talaga bang may aswang dito? Hindi ko rin alam, Doc. Pero natatandaan ko, 25 taon nang nakakaraan. May sinunog ng buhay ang mga taga rito. Sabi, aswang daw. Pero nakatitiyak akong hindi sila aswang. Napagbintangan lang. Dahil kahit nawala na sila dito, patuloy pa rin may namamatay dito na biktima ng aswang. Nakilala niyo ba kung sino mga aswang na yon na hanggang ngayon ay patuloy na gumagala dito at nambibiktima? Bakit hindi naman yata gumagawa ng paraan ng mga tao para mahuli sila? Bata pa ako. Ganito lang sitwasyon dito, Doc Simon. Sina Kapitan Mando at ang mga kasamahan niya ang natatandaan ko na humuli kina Nanang Elsa at Tata Celso. Pinagbintangan nilang aswang. Mula nang mamatay sila, hindi na kumilos sina Kapitan Mando. Parang nagbulag-bulagan na lang sa mga nangyayari. Kahit may namamatay na ganyan, alam naman nila na aswang ang pumatay. Nagre-report lang siya sa himpilan ng pulisya. Sinasabing may namatay na ganito para may record ng pulisya. Nakakapagtaka naman ang Kapitan Mando na yon. Katahimikan ang namagitan sa amin ni Lando sa biyahe hanggang sa piti ng paggamutan. Unang araw sa paggamutan ay nasalang agad ako sa maselang operasyon. Isa akong cardiologist na nagmasteral pa sa Amerika. Masusi kong pinag-aralan ang mga file ng pasyente at sumailalim sa maselang operasyon. Tumagal ng 3 oras ang ginawa kong coronary artery bypass graft o CABG na karaniwang tumatagal hanggang 6 na oras ang ganong kaso. Pinag-usapan sa buong paggamutan ang ginawa kong operasyon.
Umingay ang pangalan ko dahil doon. Mabilis ang naging paglipas ng mga oras. Nang umuwi na ako sa San Mateo, kasabay ko na ulit si Lando. Congratulations, Doc Simon. What a great performance. Nadinig ko na successful ang naging operasyon mo. Thank you, Nurse Lando. Doc, pinahanga mo kaming lahat. Ang buong provincial hospital sa ginawa mo kanina. Ang husay mo, Doc. Pati ang mga kapwa mo, doktor, napahanga mo talaga. Saludo ako sa'yo. Maging pamilya ni Governor Perez. Todo pasalamat kanina. Gusto nga sanang pumunta sa opisina mo, kaya lang sabi sa nurse station, nagpapahinga kayo. Salamat. Trabaho ko yon. Kaya pinagbubuti ko lang. Isa pa, kailangan kong magpa-impress sa director ng hospital. Mataas ang expectation niya sa akin. Dito na pala tayo sa uupahan kong bahay. Pumasok muna tayo. Uy! Pwede ka na pala magluto dito, Doc. Kung marunong ka. Nilagyan na pala ni Tia Mina ng kalan at gas. May rep ka pa. Wow! Hindi ko inaasahan ito ah. Ang bait naman talaga ni Jamina. Sanay naman akong mamuhay mag-isa. Sa Amerika kasi, hindi uso ang katulong. Kaya sanay ako sa mga gawaing bahay. Tsaka tinuruan din ako ng mami ko na magluto ng pagkain ko. Anyway, matagal na bang may supply ng kuryente dito sa inyo? Matagal-tagal na rin, Doc. Kaya lang, hindi lahat ng bahay merong kuryente dito. Mangilan-ngilan pa lang. Karamihan kasi, wala namang matinong trabaho dito. Pansin ko nga, marami pa ding bahay dito ang gumagamit ng gasera sa gabi. Kaya ang mga aswang ay malaya pa rin nakakagala at nakakapambiktima dito. Nang makaalis na si Lando ay nagpalit ako ng damit pang bahay. Dahil hapon na at malamig na kapag ganito, ipinasya ko na lumabas upang magmasid-masid at nagbabaka sakaling naririto pa ang mga taong hinahanap ko. Pansin ko agad na mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Sa ibang bayan ng probinsya, asensado na. Ngunit dito, ganito pa rin. Walang malaking pagbabago maliban sa nadagdagan lang ang malalaking bahay. Nagkaroon ng supply ng kuryente, pero ang mga tao pareho lang noon. Kapag nakakakita ng bago sa baryo, nagbubulungan at takang-taka. Ang mga tao nag-uumpukan sa labas ng bahay. Nagtataka marahil kung sino ang mistisong naglalakad sa maalikabok na kalsada ng San Mateo. Naka-t-shirt akong puti na hapit sa katawan at short pants na kaki at nakatsinelas pambahay. Doc Simon, namamasal din pala kayo. Oo, gusto kong mag-ikot-ikot muna sa lugar nito para makabisado ko na ang pasikot-sikot. Kaya pala nakikita ko na lahat ng mga taong nakapaligid sa atin, nakatingin sa'yo. Nagtataka siguro sila kung sino ka. Parang ngayon lang nakakita ng gwapong mga taong to. Gwapo ka din naman ah. Sa bagay, dito ka na nagbinata at palagi ka nilang nakakita. O baka naman, nakakakita sila ng multo. Dahil ang itsura ko ngayon ay itsura ng tatay ko noon. Doc Simon, may sinasabi ka ba? Ha? Wala. Sabi ko, ay mas lalong maganda ang lugar na ito kung walang aswang na naghahasik ng lagim. Halika, samahan mo nga ako mamasyal. Saan ba may magandang lugar? Doon sa ilog na palagi naming pinupunta ng kaibigan kong si Carlos noon. Doon tayo pumunta, Doc Simon. Maganda doon. Sige, tayo na. Tinatahak namin ang daan na maraming malalago na sanga ng kamatsili at kay Mito pababa sa ilog. Pansin ko na malaki na ang ipinagbago rito. Kumitid na ito marahil sa mga pagtaas ng lebel ng tubig kapag may bagyo. Malapad na ang dating makitid na sapa kung saan kami madalas maligo noon. Lumusong ako sa tubig at napangiti. Ang dating hanggang bewang na tubig ay hanggang tuhod na lang ngayon. Pero malinaw ang agos ng tubig. Pero maya-maya lang, ang malinaw na tubig na umaagos ay unti-unting lumalabo. Nang tumingin ako sa bandang unahan, nakita ko ang maedad na lalaki
na nagpapaligo ng kanyang kalabaw. Umahon ako at binaybay ang mabatong sapa. Namukaan ko ang lalaking may katandaan na, kaya nilapitan ko siya. Magandang hapon po, Tatang. Hindi ba kayo si Mando? Oo, ako nga. Ako ang kapitan ng barangay dito sa San Mateo. Armando Lisong. Sino ka ba? Parang ngayon lang kita nakita. Ako po si Dr. Simon Rivera. Bagong lipat lang po ako sa Provincial Hospital. Kasama ko po si Lando sa hospital. Mabuti naman at may doktor na pala dito sa amin. O siya, iaahon ko na itong kalabaw ko at dumidilim na rin. Huwag kayong magpapaabot ng dilim dito sa sapa. May gumagalang halimaw na naman. Halos magkakasunod na gabi nang may nabibiktima. Alam niya ni Lando. Sige ho, pauwi na rin ho kami. Buhay ka pa pala. Isa ka sa mga taong malaki ang atraso sa akin. Pagbabayaran ninyong lahat ng ginawa niyo sa aking mga magulang. Doc Simon, parang kilalang kilala mo na si Mang Mando ah. Oo. Nagtanong-tanong na ako kung sinong Kapitan Del Barrio dito. May nagsabi sa akin na siya daw yon. Halika na. Umuwi na tayo at dumidilim na. Oo nga, Doc Simon eh. Dito tayo dumaan sa kabila. May mabilis na daanan dito pabalik dun sa bahay na inuupahan mo. Mabilis na kumalat ang dilim sa kapaligiran. Mangilan-ngilan na lamang ang tao sa kalsada. Noon namin nakasalubong ang isa pang lalaki na namuno sa pagsunog at pagpatay sa aking mga magulang. Ito ay si Damian. Natigilan siya nang makita ako. Para siyang nakakita ng multo. Matagal niya akong tinitigan at nang kausapin niya si Lando at sinabi na isa akong doktor ay sakalang siya umalis. Pero hindi na ako mapakali ng gabing yon. Kaya kinuha ko ang baril sa aking bag. Isinukbit ko yon sa aking bewang. Nagsuot ako ng sombrero at jacket. Saka ako naglakad sa dilim. Noong ko naman nasalubong si Lando. Doc Simon, saan ka pupunta? Ikaw talaga, Nurse Lando. Nakakagulat ka. Magkasama lang tayo kanina. Ngayon ay nandito ka na naman. Wala naman kasi akong gagawin sa amin eh. Tsaka, naisip ko na wala ka namang kakilala dito kaya kailangan palagi kitang babantayan. Saan ka ba pupunta? May gusto lang akong tiyakin, Nurse Lando. Si Damian, sa palagay ko ay isa siyang aswang na matagal na naghahasik ng lagim sa lugar na ito. Iba kasi ang mga kilos niya, pati ang mga mata niya. Hindi siya marunong makapag-usap ng harapan. Palagi lang siyang umiiwas ng tingin. Ano bang gusto mong gawin ko? Kailangang maibunyag natin ang kasamaang ginagawa ni Damian. Ganitong plan, Nurse Lando. Makinig kang mabuti. Kung tama ang hinala ko, ngayong gabi ay mabubulgar ang matagal na niyang lihim. Ipinaliwanag ko kay Lando ang gusto kong mangyari. Kaya nang makaalis na siya ay palihim kong binantayan ang paligid ng bahay ni Damian hanggang sa lumalim ang gabi. Sumikat ang bilog na buwan. Kasunod niyon ay lumabas ng kanyang bahay si Damian. Nagpalinga-linga muna sa paligid para tiyaking walang tao kaya naman nagtago ako sa likuran ng malaking puno. Di nagtagal ay lumabas nga ang ikalawang katauhan niya. Kaya lumabas na ako sa pinagtataguan ko. Hindi ko na siya pinayagang makaalis pa. Tama ang hinala ko. Isa ka nga sa mga kinakatakutang aswang nag-aasik ng lagim sa lugar na ito. Matagal na palang panahon na niloloko ninyong mga taga rito. Ngayon malalantad na ang mga lihim ninyo. Tama pala si Doc Simon. Ikaw palang salot na naghahasik ng lagim dito sa ating lugar. Kaya pala tuwing may mga bagong mukha na pumupunta dito sa atin, ay masama ang tingin mo. Masama palang balak mo. Lumayo ka sa kanya, Nurse Lando. Hayok sa laman ng isang yan. Naku po, kaya pala lahat ng biktimang matagpuan ay wasak ang mga lalamunan at dibdib. Nakakatakot pala tong si Damian eh.
Nang suguri ng aswang na si Damian si Lando ay hinarang ko siya kaya ako ang kanyang hinarap. Naglaban kami ng mano-mano. Bawat pag-atake niya ay nagagawa kong iwasan. Tapos ay ako naman ang gaganti ng malalakas na suntok na pinapatama ko sa kanyang muka at katawan. Pero parang hindi siya tinatablan. Kaya muli kong naalala ang huling laban ko sa arena kung saan nakalaban ko ang malakas na kampyon. Sa halip na matakot ako, lalo akong nasiyahan sa paglaban habang hinihintay namin ang pagdating ng mga taong baryo kasama si Tia Mena. Doc Simon! Nandito ng mga tao! Napapaligiran na ang lugar na ito! Mga kasama, paligiran natin ang aswang. Siya ang salot na naghahasik ng lagim dito. Ngayon alam na natin kung sinong salot dito. Tapusin na natin ang kasamaan niya! Patayin ang salot! Marami pa siyang mabibiktima kung hindi natin siya mapipigilan ngayon! Galit na galit si Damian. Dahil sa ginawa ko ay nabunyag ang lihim na matagal na niyang itinatago. Nagpilit pa siyang tumakas pero pinagtulungan na siyang patayin ng mga taong baryo. Matutulis na sibat at matatalim na itak ang ginamit nila para patayin si Damian. Kaya nang malagutan ng hininga si Damian, nasaksihan din ng lahat kung paano ito nagbalik sa normal na anyo. Noon din dumating si Kapitan Mando at nakita nga ang nangyari kay Damian. Wala siyang sinabi kung hindi ayusin na lang ang bangkay ni Damian. Nakita ko ang lungkot at galit sa mukha nito habang nakatingin sa akin. Di nagtagal, umalis na rin siya sa lugar na iyon. Doc Simon, ikaw lang palang magiging daan para mabisto ang kalukuhan ni Damian. Minsan lang ako maghinala, Lando. Pero alam kong totoo. Pero ang galing mo pala sa suntukan. Hindi man lang siya umubra sa'yo eh. Para kang si Muhammad Ali. Teka, ano yung sinabi mo kanina kay Damian na sila ang naging dahilan ng kamatayan ng mga magulang mo? Sus, wag mo nang isipin ang mga sinabi ko. Umuwi na tayo. Tama naman ang sinabi ni Lando. Talagang magaling ka sa suntukan, Doc Simon. Nako, tsamba lang po yun. Ay siya nga pala, bukas ng gabi, doon ka na sa amin maghapunan ha. Ipasusundo kita kay Alicia. Nakakahiya naman po. Ay huwag ka nang mahiya. Kasama naman si Lando eh. Hintayin kita sa bahay ha. Meron din kasi tayong mahalagang pag-uusapan. Kahit nahihiya ako ay sumang-ayon na ako sa sinabi ni Tia Mena. Kinabukasan, pumasok muna kami ni Lando sa ospital. Matapos ang maghapon ay umuwi na kami ni Lando sa bahay nang makita naming kumakatok sa pinto si Alicia. Binilisan namin ang paglapit sa kanya nang makababa kami ng kotse. Napangiti siya nang makita kami ni Lando. Doc Simon, Lando, kararating niyo pa lang. Oo, medyo ginabi kami ni Lando. Madaming pasyente sa ospital eh. Napasyal ka, Alicia? Inutusan kasi ako ni Mami na tingnan kung ayos ka na dito sa lugar mo. At saka alam niyo na daw na doon na kayo maghahaponan ngayon. Ganun ba? Mas mabuti siguro kung pumasok muna tayo sa loob para makaupo tayo. Nauna akong pumasok sa bahay at sumunod sina Alicia at Lando dahil nabasa na ng pawis ang suot kong t-shirt. Nagpalit ako ng sando, kaya nang bumalik ako sa kanila, kaagad na napansin ni Lando ang malaking balat na itim na hugis itlog sa aking balikat. Matagal niyang tinitigan ang aking birthmark. Alam ko na mayroon siyang naisip, lalo pa nga at hindi na siya mapakali habang nakatingin sa akin. Meron ka din palang birthmark na ganyan sa balikat, Doc Simon. Parang yung kaibigan ko nung bata pa ako. Sinong kaibigan mo? Si Carlos. Doc, pwede bang magtanong? Sige, ano bang gusto mong malaman? Doc Simon, ikaw bang kababata at kaibigan ko na si Carlos? Ay, salamat. Ang tagal bago ako naalala.
Oo, ako nga yun. Pero bakit Simon Rivera? Yung pakilala mo sa aming lahat. Dahil yun ang pangalang binigay sa akin ng mga taong umampun sa akin nang umalis ako dito sa atin. Kaya nang makapasok ako sa ospital at makita ko na mayroon kang kapangalan, ay kaagad kitang hinanap. Carlos! Tol! Ang tagal mong nawala. Alam mo bang nung umalis ka dito, ay sobrang pag-aalala ko sa'yo. Mabuti naman at buhay ka. Nagkita tayo muli. Ngayon ka pa ba iiyak? Ngayong nakita mo na buhay pa ako? Luha ito ng kaligayahan, pare. O siya, bago pa kayo tuloy yung magkaiyakan ay tayo na sa amin. Ang totoo, inaanyayahan kayo ni Mami na doon na sa amin magapunan. Nako, nakakahiya naman yata sa mami mo. Nako, Tol. Magagalit si Chamina kapag tumanggi tayo sa paanyaya niya. Kaya tayo na. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni na Alicia at Lando, kaya naman muli akong nagpalit ng damit. Matapos ay sumama na ako sa kanila papunta sa bahay ni Tia Mena. Nang makarating kami sa gate ng kanilang bahay, parang nag-aalinlangan akong pumasok. Kasi alam ko na dahil sa nangyari kay Damian, tiyak na kilala na niya ako. Napabuntong hininga din ako kasi gusto ko na ring ipaalam sa kanya ang dahilan ng aking pagbabalik. Ang aking kapatid na si Isabel. Doc Simon, pasok na tayo. Naghihintay si Mami. Nagtataka na yun, natagalan tayo. Sige, tayo na Lando. Mabuti naman at nandito na kayo. Pasok! Pasok kayo! Magandang gabi po, Aling Mina. Ay, ikaw talaga, Doc. You can call me Jamena. Jermena, sige po. Oh, good. Maupo muna kayo at inihahanda ng mesa, ha? Anong nangyari sa iyo, Lando, at tila katatapos mo lang umiyak? Pinaiyak ka ba ng anak ko? Hindi po, Chamena. Napuwing lang po ako. Mami, tingnan ko lang po kung nakahain na. Oh, sige, anak. Anyway, Doc, pasensya ka na kung ipinasundo kita sa kanila. Naabala ba kita? Ay, hindi naman po. Nahihiya lang po ako na makikikain ako muli dito sa inyo. Pamilya. Ituring mo kaming kapamilya, Doc Simon. Dahil hindi tayo magkaiba. Salamat po, Chamina. Baka alam na rin niya na ikaw si Carlos, pare. Huwag ka nang bumulong-bulong dyan na parang bubuyog, Lando. Kumain na tayo at mamaya ay ituloy natin ang kwentuhan. Masaganang hapunan ang pinagsaluhan namin. Nagpasilbi ng tsaa si Tia Mena habang kami ay magkakaharap sa salas sa unang palapag ng bahay. Inusisa niya kung bakit kami natagalang bumalik. Hindi naglihim si Alicia at nasabi niya ang lahat ng naganap. Inimbitahan kami ni Tia Mena sa isang study room na siya lamang ang nakakapasok doon. Maging si Alicia na doon na sa bahay na iyon lumaki. Noon lamang nakapasok doon. Maupo muna kayong tatlo. Siguro ay dumating na ang tamang pagkakataon para malinawan nyo na ang lahat. Lalo ka na, Doc Simon. Alam ko na sa iyong pagbabalik ay marami kang bagay na itatanong sa akin. Chamina, kung ganun ay kilala niyo na ako? Oo. Dati ay duda lamang ang aking nararamdaman. Pero dahil sa narinig kong sinabi mo kay Damian, sigurado akong ikaw na nga si Carlos. Sa palagay ko po ay wala nang dahilan para tumanggi pa ako. Alam na rin naman ni na Alicia at Lando na ako nga si Carlos. Ang mga taong umampun sa akin ang nagbigay ng pangalan na Simon. Gaya po ng usapan natin, babalik ako kapag kaya ko nang buhayin ang kapatid ko na si Isabel. Natatandaan mo pa ba ang lampin na yan? Alam kong hinahanap po siya. Hindi kanya kilala. Pero alam kong siya ang dahilan ng iyong pagbabalik dito. Kahit ayaw na nating pag-usapan ay kailangang gawin para maging maayos ang lahat. Tungkol sa iyo, Alicia, kay Doc Simon at sa akin. Opo. Ito ang lampin ng nakababata kong kapatid na si Isabel. Nang ibigay ko siya sa inyo. Nasaan na po ba siya? Ang iyong kapatid na si Isabel ay kaharap mo na, Carlos. Itong si Alicia,
Siya ang bunso mong kapatid. Anong ibig niyong sabihin, Chamena? Anong kaugnayan natin kay Doc Simon? Oo. Siya ang kuya mo, Alicia. Nang sunugin ang buhay ng mga taga rito ang mga magulang niyo ay nakatakas kayo ni Carlos. Kinuha kita sa kanya at nagpasya din ako umalis dito pansamantala. Pinalitan ko ang pangalan mo, Isabel. Kaya naging Alicia para makaligtas ka sa galit ng mga tao. Chamena, ibig mong sabihin ay kapatid ko si Doc Simon, itong si Carlos? Isabel, kapatid ko. Kaya pala ang gaan ng pakiramdam ko sa una pa lang nating pagkikita. Kamukha ka kasi ng ina natin. Kuya Carlos, naging malungkot man ang ating nakaraan, naging mabuti naman ang kapalaran sa atin dahil mababait ang mga taong kumukup sa atin. Oo. Lalo na dito kay Chamena. Kahit na alam niyang mapapahamak din siya sa ginawang pagtulong sa atin, ay tinulungan ka pa rin niya. Pinalaki at minahal na parang isang tunay na anak. Kung ganun, Kuya Carlos na din palang itatawag ko sa'yo kapag nagpakasal na kami ni Alicia. Member na rin ako ng family niyo. Tumayo ako at ibinukas ang mga bisig. Naghihintay na yumakap si Alicia. Dahan-dahang tumayo si Alicia at yumakap na mahigpit sa akin. Hindi nagtagal ay tumayo si Lando at niyakap kaming magkapatid. Muli kong inilahad ang aking bisig at inanyayahan si Tia Mena na yakapin kaming magkapatid. Puno ng emosyon, puno ng pananabik, puno ng pagpaparamdam ng pagmamahal. Binasag ko ang maemosyong saglit. Salamat po sa lahat ng kabutihan at pagmamahal na ibinigay ninyo sa kapatid ko. Akala ko nga po, hindi na kami magkikita. Paano nyo nga pala naitakas sa Isabel mula sa kawayanan na pinagtataguan ko sa kanya? Nasaksihan ko ang lahat ng nangyari ng hapon na yon. Habang nakatuon ang lahat ng atensyon nila sa inyong mga magulang ay tumakas na din ako. Hinanap kita noon, Carlos. Kaya lang hindi na kita nakita. Umalis kami dito ni Alicia. 2 taon na siya nang bumalik kami. Mami, yung mga larawan na ipinapakita niyo sa akin na kamukha ko, siya ba ang tunay na ina namin ni Kuya Carlos? Oo, tama ka. Magkapatid kami sa ina. Hindi yun alam ng mga taga rito. Kaya nang magalit sa kanila ang mga tao, hindi ako nadamay. Masakit sa akin ang pagkawala nila kaya sa paglipas ng mga panahon, ay isa-isa kong pinatay ang mga taong may atraso sa ating pamilya. Kung ganun, ay kayo palang pumatay sa mga taong natagpo na sinasabi nilang pinatay ng aswang? Yun ang sinasabi nila, na yun daw ay biktima ng aswang kagaya ni Mang Carding. Pero ang katotohanan, sila ang mga salot at kami ang mga manunugis na humahadlang sa kanila. Kaya nga sobra din ang pag-iingat ko para hindi nila malaman na ako ang lihim nilang kaaway. Ang ibig ninyong sabihin, ang lahat ba ng mga sumunog at pumatay kina Itay ay mga aswang? Hindi ako sigurado sa bagay na yan, Carlos. Kaya nga lahat sila ay lihim kong sinusundan kapag may pagkakataon. Kapag natiyak ko na aswang sila, saka ko lang pinapatay. Kagaya ni Carding at Damian. Huwag kang mag-alala, Chamena. Mula ngayon, ay hindi ka na nag-iisa na lalaban sa kanila. Katulong mo na ako. Pagbabayaran natin ang lahat ng may mga kinalaman sa kamatayan ng aking mga magulang. Kung totoo silang tao at nalinlang lang, ay handa ko silang patawarin. Pero kung mga aswang sila, ako ang boksingerong tutugi sa kanila. Tama! Naalala ko na! Ilang beses na kitang nakita sa dyaryo dati. Ikaw ang champion sa boxing na si Simon Rivera. Kaya nga nung unang makita kita tatanungin ko na sana yun, kaya lang naisip ko, baka ibang tao kasi doktor ka. Nang mga sumunod na oras, pinag-usapan din namin kung sino-sino pa ang mga natitirang buhay sa mga taong sumunog sa aking mga magulang. Nangunguna sa listahan si Kapitan Mando. Ayon kay Tia Mena, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong patayin iyon dahil palagi iyong maraming kasama.
Bihirang pagkakataon na nag-iisa iyon. Kaya naisip ko na sayang ang pagkakataong nakita ko siya sa ilog. Matapos niyon ay umuwi na kami ni Lando. Nang sumunod na gabi ay ginawa na namin ang plano. Hinanap namin si Kapitan Mando. Pero hindi namin siya nakita, pero isa pang aswang ang nakita namin ni Tia Mena at napatay namin. Kinabukasan, nabalita na aswang na naman ang pumatay doon. Habang patungo kami sa ospital, nadaanan namin ang mga taong nagkakagulo kaya nakibalita kami. Nakakapagtaka lang, pre. Yung aswang na napatay natin kagabi, ngayon ay wasak ang dibdib at wasak ang lalamunan. Kaya sinasabi ng lahat na aswang ang pumatay sa kanya. Alam naman natin ang totoo, Lando. Aswang ang nakalaban natin kagabi. Kung bakit naging ganun ang itsura ng bangkay, yun ang dapat nating alamin. Kailangan natin mag-ingat. Parang may iba pa tayong kalaban na mas tuso pa sa atin. Halika na. Umalis na tayo dito. Bago pa mayroong makapansin sa atin. Nasaan na kaya si Kapitan Mando? Mukhang hindi na babalik yun dito eh. Isa-isa na kasing namamatay mga taong nakapaligid sa kanya. Nang makarating kami sa ospital ay itinuon muna namin ni Lando ang aming atensyon sa trabaho. Gabi na kami nakauwi. Nang gabing yun, doon na siya nakatulog sa inuupahan ko. Ayon kay Lando, 4:00 ng madaling araw nang bumangon siya upang magbanyo nang mapansin niya na wala ako sa papag. Naghanap siya sa paligid ng silid ngunit wala ako doon. Palabas na daw siya ng silid nang matisod niya ang aking mga paa sa salas. Mabilis niyang tinungo ang switch ng ilaw upang makita kung ano iyon. Anong ginagawa nito dito? Carlos! Carlos! Gising! Bakit nandito ka? Bakit tubad ka? Naligo ka ba at basang-basa ka, Carlos? Uy! Lando? Bakit? Pareho tayong humiga sa papag kagabi. Bakit nandito ka na ngayon? Nahiga ka pa sa semento. Bumangon ka na nga dyan. Halika, tutulungan na kita. Ang sakit ng paa ko. May putik mga paa mo ah. Lumabas ka ba? Tsaka bakit basa ang buhok mo? Naligo ka ba? Hindi ko alam. Wala akong natatandaan sa nangyari. Kung hindi mo ako ginising, hindi ko nga malalaman na dito pala ako nakahiga sa semento. Sandali. Magbabanyo lang ako. Dito ka muna ha. Ayon kay Lando ay napansin niya ang mga bakas ng paang may putik sa banyo. Kaya nang lumabas siya, sinundan niya ang mga yapak na iyon palabas ng bahay upang sundan ang mga bakas hanggang tarangkahan ng bahay. Ngunit mula doon ay kakaibang hugis na ng mga paa ang sinusundan niya. Kwento pa niya sa akin, malakas ang kabog ng dibdib niya. May kilabot na nararamdaman. Mabilis ang kanyang naging kilos. Binali niya ang maliit na sanga ng bayabas na nakaharang sa daan at pinalis niya ang mga bakat ng paa patungo sa bahay ko. Nagmamadaling pumasok sa bahay ko si Lando upang punasan ang sahig na may putik. Namangha siya nang wala na ako sa mahabang kahoy na set ng sofa. Nasaan na yun? Ang bilis namang nawala dito. Carlos! Nasaan ka na? Nandito ako, Lando. Halika dito at magkape tayo. Uy! Kinukulat mo naman ako. Kanina nandun ka lang. Ngayon, nagkakape ka na? Bird coffee. Gusto mo ba? Salamat. Uwi muna ako maliligo. Maaga duty natin. 5:00 pa lang, Lando. Magkape muna tayo. Mahaba pang oras para gumayak. Masyadong maaga pa para pumasok. Isa pa, hindi naman tayo mahuhuli sa duty. May sasakyan tayo. Sa bahay na lang mauna na ako. Natatakot ka ba sa akin ngayon? Bakit naman ako matatakot sa'yo?
May dapat ba akong katakutan sa'yo, Carlos? Di ah. Salamat naman. Upo muna tayo. Anong nangyari kagabi? Anong ibig mong sabihin? Magkasabay tayong nakatulog kagabi. Kanina nagising akong wala ka. Paglabas ko dito nakahandusay ka sa sahig. Walang saplot. Sa banyo may bakas ng palad na may dugo sa pader. May putik ang mga paa mo. Lando, nitong mga huling gabi ay nagkaroon ako ng somnambulism or sleeping disorder. Yun bang naglalakad ako ng tulog? At sa mga panahong yun, ay hindi ko alam ang aking ginagawa. Paglipat ko lang dito naranasan ang bagay nito. Sleepwalker? Okay. Gusto mong magamot yan? Oo sana, kung may paraan. Pero naikonsulta ko na ito sa ibang doktor. Mawawala lamang ito kapag panatag ako makakatulog. Walang alalahanin. Pero paano kung gagawin yun? Sa tuwing mahihiga ako ay maiisip ko ang ginawa nila kina itay at inay. Gusto mong samahan kita dito? Dito na ako titira habang nandito ka. Kaya mo? Okay lang ba sa'yo? Baka maging abala lang ako sa'yo. Oo naman. Nag-iisa lang din naman ako sa amin. Isa pa, parang magkapatid naman tayo kahit nung bata pa. Kaya lang, doktor ka na ngayon, mayaman ka na. Baka hindi na ako bagay maging kaibigan mo eh. Hindi ko alam kung pwede ka palang artista. Pang-famous dialogue mo ha. Pwede namang manominate kahit sa Best Supporting Actor lang? Pwede. Bago kami pumasok ni Lando ay dumaan muna kami sa bahay niya. Napansin namin na nagtatakbuhan ang mga residente patungo sa gawin ng bahay ni Mang Arcadio. Bumaba kami ng kotse at nakiusyoso sa mga taong naroon. Nakita nga namin ang bangkay ni Mang Arcadio na nakabulagta sa harapan ng bahay niya. Habang ang kanyang asawa, nakahandusay naman sa kanilang salas. Namatay silang tirik ang mga mata. Napansin namin na naroon na rin ang aking kapatid na si Alicia. Pero sinenyasan ko siya na kunwari ay hindi kami magkapatid. Nandito ka pala, mahal ko. Si Mang Arcadio at ang asawa niyang pinatay kagabi. Wakwak ang lalamunan. Huwag na tayo dito mag-usap. Sumama ka na sa amin ni Carlos. Sumakay ka na, Alicia. Idadaan ka na namin dun sa paaralang pinapasukan mo bago kami pumunta sa ospital. Sige na nga, para makarating din ako ng maaga sa paaralan. Muli na namang matatakot ang mga taga San Mateo. Lalo ng mga aswang na kagaya nila Mang Arcadio. Pagbabayaran nila ang matagal ng inutang sa atin. Panahon na para magbayad. Mahaba ng panahon ng pananahimik namin. Isa-isa natin silang babalikan at pagbabayarin. Kaya lang ang nakakapagtaga doon. Bakit ganun ang klase ng bangkay nila sa umaga? Para din silang kinain ng aswang eh. Pero ang sabi ni Chamena, ay patalim ang ginamit niyo para patayin ang mga aswang na yun, di ba? Oo, pero sa klase ng bangkay nila ngayon, iisipin na naman ng lahat ng mga taga rito na mabubuti silang tao. Sila ang biktima at ang mga pumutay sa kanila ang salot. Natatakot ako sa maaaring maging epekto nito sa iyo, Kuya Carlos. Baka isipin ng lahat na dumating ka lang dito ay nagkaroon na ng sunod-sunod na patayan. Mga aswang naman ang pinapatay namin ni Chamena. Ayan si Lando. Saksi siya sa mga nangyayari. Tsaka nung salakayin ako ni Damian, nakita naman ng mga tao na aswang siya. Pero sinong gumagawa ng ganon sa mga bangkay ng mga aswang matapos niyo silang patayin? Yun nga ang pinag-iisipan namin ni Carlos eh. Kaya tingnan mo, sa halip na magalit sa kanila ang mga tao dahil salot sila, iniisip pa nila na silang biktima. Mamayang gabi, pupunta kami ni Lando sa inyo. Kakausapin namin si Chamena. Sumang-ayon naman si Alicia kaya makalipas ang halos 1 oras, nakarating na kami sa paaralan kung saan nagtuturo si Alicia. Ibinaba namin siya roon at kami naman ay nagtuloy sa ospital. Makalipas ang maghapon, nagtuloy na kami ni Lando sa bahay ni Tia Mena ng gabing yun.
Jimena, naguguluhan ako sa mga nangyayari. Mga aswang naman ang pinapatay natin. Pero ang nangyayari kinabukasan ay para silang mga kawawa na pinatay ng aswang. Nag-aalala kami na baka kapag may nakakita sa atin sa ginawa nating pagtugi sa mga yon, isipin pa ng lahat na tayo ang mga salot. Mababaliktad na naman ang sitwasyon. Tama ka, Lando. Ganyan ang nangyari sa mga magulang ni na Carlos at Alicia. Gumawa sila ng mabuti pero nahulog sila sa patibong ng mga aswang. Ay, natalo sila at si Celso mismo ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo dahil sa paglalakad niya ng tulog. Parang kagaya sa nangyayari ngayon kay Carlos. Naglalakad din siya ng tulog, Tia Mina. Carlos, totoo bang sinabi ni Lando? Oo, Jimena. Ilang gabi na, tuwing matatapos tayong umikot at pumatay ng aswang. Ang alam ko ay natutulog na ako pero may pagkakataong nagigising ako sa labas ng bahay. Nito muli ay puro putik at dugo ang aking mga kamay at paa. Kung gano'n ay hindi yan maganda. Baka maparis ka sa iyong ama. Hindi kaagad ako nakakibo. Nakita ko na tumayo si Tia Mena at nagpunta sa harapan ng bintana. Tumanaw sa labas ng bahay. Panay ang buntong hininga niya na parang binabalikan sa kanyang isipan ang nakaraan tungkol sa aking ama na nagkaroon ng somnambulism o sleepwalker na kagaya ko. Kaya naman tumayo ako at sinundan ko siya sa harapan ng bintana. Paano sila napagbintangan ng mga aswang? Meron po bang nakakita o saksi na nagpatunay na mga aswang sila? Walang nakasaksi na nagbabago sila ng anyo, na nagiging aswang sila at nambibiktima. Pero may nakakita kay Celso na naglalakad ng hating gabi na duguan ang mga kamay. Hindi isang beses, kundi maraming beses. Ganun lang po bang nakita nila noon kay Tata Celso? Aswang na agad? Hinusgahan na agad ang mga taga rito? Dinamay pa pati si Nana Elsa? Dahil yun ang plano ng mga aswang. Maging masama si na Celso sa mata ng mga taong baryo. Ng mga panahon yun ay walang nakakakilala sa mga tunay na aswang. Kaya nang makita nila na ganoon ang nangyayari sa itay mo, sinamantala ng mga kalaban para palabasin na sila ang mga salot. Natatandaan ko na sleepwalker nga din ang itay. Ako ang kausap niya nung hulihin siya ni Namang Mando at sunugin. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa habang tulog siya. Di kaya may aswang na kumukontrol sa kanya ng mga panahong yon? Pareho tayo ng iniisip, Carlos. Yan din ang pakiramdam ko. Kagaya ng nangyari sa'yo nung nakaraang gabi. Pagbalik galing sa labas, may putik ang mga paa mo. May bahid ng dugo ang kamay na naihawak mo pa sa pader ng banyo. Baka meron ding aswang na kumukontrol sa'yo para gawin kang masama sa paningin ng mga tao rito. Kung ganon, sinong aswang na yon? Isang malakas na aswang na may kakayahang kumontrol sa isipan ng taong natutulog. Baka alam na niya ang plano mo sa iyong pagbabalik dito. Kasi ay isa-isa mo nang tinumba ang mga kasamahan niya. Kaya ngayon ay plano niyang ulitin ang ginawa sa iyong ama. Dalawa na lang naman silang natitira na sumunog at pumatay sa mga magulang ko. Si Kapitan Mando at si Mang Celio. Pero umalis na sila dito, di ba? Maaaring umalis lang sila pansamantala. Pero may mga gabi na bumabalik sila dito para ituloy ang kanilang mga plano. Kung sila man ang may kagagawan sa mga nangyayari sa akin, kailangan nating mapigilan ang mga pinaplano nila. Dapat mahanap natin sila. Naku pare, mahirap hanapin ang mga taong ayaw magpakita. Magtatago ang mga yun hanggang sa makakaya nilang magtago. Hindi mo naman sila kailangang hanapin. Dahil sila ang kusang lalapit sa iyo, lalo na nga at kailangan kanila sa mga pinaplano nila. Ang kailangan lang nating gawin ay paghandaan ang pagdating nila. Sumang-ayon naman kami kay Tia Mena. Kaya ng gabing yun, matapos kaming makipag-usap kay Tia Mena ay umuwi na kami ni Lando sa aming bahay. Dahil sa pagod maghapon, nang mahiga ako ay kaagad akong nakatulog. Pero ayon kay Lando, matutulog na rin sana siya nang marinig niyang kumakaluskos ang pintuan at nakita nga niya ako na lumabas ng bahay.
Naglalakad na naman ako ng tulog. Kumuha ng itak si Lando at sinundan niya ako hanggang sa makarating kami sa kakahuyan. Kaagad niya akong pinigilan. Pare, gumising ka. Naglalakad ka na naman ng tulog. Mabuti naman at sinundan mo ako dito. Magagawa ako ng gusto ko sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Gumising ka nga. Papatayin kita, Lando. Isa ka sa hadlang sa mga plano ko. Tatapusin kita! Diyos ko, may hawak kang patalim, Carlos. Huwag mo ko saktan. Hindi ako kalaban mo. Pagkatapos kitang patayin, ay isusunod ko sina Alicia at Chamina. Mamamatay ka! Yeah! Aba, magaling ka rin palang umiwas, ha? Pwes, hindi ko na kailangan ng patalim nito. Papatayin kita gamit ang kamao ko! Nahihibang ka na talaga, Carlos. Tumigil ka, sabi. Rico, huwag mo ko suntukin, ano ba? Ayon pa kay Lando, patuloy ko siyang sinusuntok. Kahit anong gawin niyang pag-ilag ay natatamaan ko dahil isa nga akong dating boksingero. Patuloy lang naman siya sa paglayo sa akin. Ayaw niya akong labanan kahit na nga bukol-bukol na ang mukha niya sa dami ng suntok na ibinigay ko. Ganoon man, hindi niya inisip na gamitin sa akin ang itak dahil alam niya na hindi ko alam ang aking ginagawa. Hanggang sabuyan niya ako ng asin sa muka. May tumama sa aking mata at bibig. Dahil doon, bigla akong nagising at natauhan. Lando, anong nangyari? Bakit nandito tayo? Nakikilala mo na ba ako, Carlos? Oo naman. Ano bang klaseng tanong yan? Kanina kasi halos patayin mo na ako sa suntok eh. Parang wala ka sa iyong sarili. Hindi mo na alam ang ginagawa mo. Sabi mo pa papatayin mo sina Chamena at Alicia kapag natapos mo na akong patayin. Nako, pasensya ka na. Nawala na naman ako sa aking sarili habang ako'y natutulog. Tiyak na nandito lang sa paligid ang aswang na gumagamit sa akin. Tama nga ako dahil di nagtagal ay narinig namin ang boses ng isang galit na aswang. Paano nga daw ay isa-isa na naming pinatay ang kanilang mga kasamahan. Kaya ngayong hindi sila nagtagumpay na magpatayang kami ni Lando, ay hindi nasasayangin ang pagkakataong ito. Napaatras kami ni Lando nang makita ang malaking aswang na nakatago lang pala sa malaking puno ng mangga. Namumula ang mga mata niyo. May mahabang pangil at matutulis na kuko. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin ni Lando. Tama nga palang hinala mo, Carlos. Nasa paligid ng aswang. Humanda ka, Lando. Desperado ng halimaw na ito. Napatayin tayo para maiganti ang mga kasamahan niya. Lagi naman ako nakahanda, Carlos. Kanina ko pa hawak ang itak na ito. Hindi ko magamit dahil alam kong hindi naman ikaw ang kalaban ko eh. Kaya lahat ng sakit ng katawan na naranasan ko sa'yo, nakagagawa ng halimaw na ito, ay ibabalik ko sa kanya. Papatayin kitang halimaw ka. Sige, Lando. Tapusin na natin ang aswang na to. Sabay nga kami ni Lando na sumugod sa aswang. Gamit niya ang matalim na itak. Nang mahagilap ko naman na ang matulis na kahoy na sanga ng puno ay dinampot ko iyon. Sabay naming inatake ang aswang. Nagulat siya sa naging kilos namin ni Lando. Hindi kasi kami nagpakita ng takot dahil ang makita ang mga aswang ang talagang inaasam ko para makaganti. Nang masugatan ng aswang, mabilis siyang umatras at tumakbo. Hinabol namin siya at dahil doon ay nakagawa kami ng ingay. Nagising ang mga kapitbahay kasama si Tia Mena sa dumating. May isa na namang aswang ang nagpakita. Mga kapitbahay, huwag na natin pakawalan ng salot na to. Patayin natin siya. Kapag nakawala pang aswang na ito, babalikan tayo ng salot na ito. Kaya dapat talaga siyang mawala.
Paligiran natin siya! Patayin ang salot! Ubus na ang takot ng mga taga San Mateo. Dapat sa mga salot na katulad mo ay pinapatay. Wala kayong karapatang mabuhay sa mundo. Lalong nag-alab ang galit ng mga taong nakapaligid sa aswang, kaya hindi na nila iyon binigyan ng pagkakataong makatakas. Ipinaubaya na namin sa kanila ang paghatol sa aswang. Sinibat siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang iba naman, itak ang ginamit. Kitang-kita ko ang matinding galit ng mga tao, lalo na nung malaman nila kung sino ang aswang. Isa na namang taga rito sa San Mateo ang nabunyag na aswang. Niloko tayo ng matagal na panahon. Pinatay ang ating mga inosenteng mahal sa buhay. Ngayon ay nagbayad na siya sa lahat ng mga kasalanan niya. Tama kayo, Chamina. Ang lahat ng bagay ay may hangganan. Hindi mo maitatago ang iyong kasalanan sa habang panahon. Tama lang ang malupit na kamatayan sa mga aswang na kagaya niya. Isa na namang salot ang nawala dito. Sana lang ay tuluyan na nating maranasan ang katahimikan tuwing gabi. Nang mamatay ang aswang at magbalik sa normal na anyo ay nakilala ng lahat na iyon ay si Mang Silio. Nadismaya ang mga tao, kaya naman isa-isa nang umalis. Iniwan na iyon kaya hindi nila nakita na natunaw iyon at naging abo. Nakahinga ako ng maluwag dahil isa na naman sa mga taong pumatay sa aking mga magulang ang nagbayad ng kanyang kasalanan. Kinabukasan, masigla akong pumasok. Kabaligtaran naman si Lando dahil puro pasa ang kanyang muka kaya nakasimangot siya. Bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Kanina ka pa nakasimangot. Alam naman akong ngingiti kung puro pasa ang mukha ko. Ginulpi mo ako eh. Pasensya ka na, pare. Hindi ko alam yon. Si Mang Silio ang sisihin mo. Siya palang kumukontrol sa isip ko. Mabuti na lang at sinabuyan mo ako ng asin kaya ako nagising. Pare, may magandang babae na papalapit sa atin. Ano ka ba? Mami ko yan. Good morning, Mom. Mommy, I miss you. Good morning, anak. I miss you too. Kaalis lang ng ninong mo. Sabi nga niya, dito na kita hintayin. Bakit po kayo napasugo dito? May problema po ba? Oh, miss niya lang ako. Galing kahapon sa bayang tita Monica mo. Napanaginipan ka daw niya na umiiyak. Hindi ako mapakali sa bahay kaya dinalam na kita dito. Mami talaga, oh. Naniniwala pa ba kayo sa mga panaginip na yon at mga pamahiin? Modern age na tayo, Mami. Alam ko, pero ano bang mawawala kung sisiguraduhin kong okay ka lang? Miss na kita talaga, iho. Saan ka ba tumutuloy ngayon? Don't worry, Mami. Isasama kita sa tinitiran ko. Siya nga pala, Mami. Si Lando po, kaibigan ko. Kumusta po kayo, ma'am? Maganda palang mami nitong si Doc Simon. Mabuti naman ako. Magkaibigan nga kayo dahil pareho kayong bolero. Naku, hindi po yun pambobola. Totoo po yun. Kasi yun ang nakikita ng aking mga mata. Sige pare, kita na lang tayo mamaya. Ah. Doon na muna ako sa nurse station para magkaroon naman kayo ng oras sa isa't isa ng mami mo. Sige pare, tsaka yung usapan natin ha. Mamaya dagdagan mo pa yung binili nating bawang at asin ha. Aanin nyo naman ang asin at bawang. Naku Mami, mahabang kwento. Pero kung gusto mong sumama, kung saan ako nakatira, dapat handa kang makakita ng aswang. Naku naman, Simon. Bakit naman sa lugar na maraming aswang mo pa na isipang tumira? Mayroon akong pansariling dahilan, Mami Nelia. Kaya doon ko ginustong tumira. Ipapaliwanag ko rin sa'yo pagdating ng tamang oras. Isinama ko si Mami Nelia pauwi ng San Mateo. Bagamat mapanganib ngayon ang baryo, ay gusto kong malaman niya kung saan ako nakatira. Bago kami tuluyang umuwi ng bahay, dumaan muna kami kay Tia Mena upang makilala niya si Alicia at si Tia Mena. Mainit ang pagtanggap nila sa mami ko. Doon sana kami inanyayahan na maghapunan, ngunit tumanggi na ako. Alam na ni Lando ang dahilan. Alam kong napansin na ni Mami ang mga bawang na nakasabit sa pintuan
maging sa salas at sa pintuan sa kusina. Umuwi kami sa bahay ko at nagluto si Mami ng hapunan namin. Hindi ko na pinauwi si Lando sa kanila. Doon na siya natulog. Sa kwarto ko pinatulog si Mami at kami naman ni Lando sa salas. Good night, boys. Matulog na din kayo at maaga pa palang duty nyo. Okay po. Sige po, matulog na kayo. Pare, naririnig mo ba yun? Nararamdaman ko. Merong umaaligid sa bahay nyo. Oo, tama ka. Kumanda ka lang, pare. Ilagay mo na sa mga pintuan at bintana ang bawang para hindi siya makapasok dito. Matatakot si Mami Nelia. Sige pare, ako nang bahala. Malalim na ang gabi. Tahimik ang kapaligiran. Sa palagay ko ay natutulog na si Mami Nelia, ngunit kami ni Lando walang kibo. Nakabantay sa mga siwang ng bintana at matyagang nagmamasid sa labas. Maliwanag ang buwan kaya kita ang lahat sa labas. Malalim na ang gabi nang mahiga kami upang matulog. Ngunit kagaya ng nakaraang gabi, mababaw lang ang tulog namin ni Lando. May mga bawang at asin din kami sa bulsa. Napabalikwas ako nang muling makarinig ng malalakas na alulong ng aso. Kasunod ang malakas na hangin na nagpagalaw sa mga sanga ng punong kahoy na nakadikit sa aming yero kaya kumalampag ang mga yun. Pare, hangin lang ba yun? Oo, hangin lang yun. At yung mga sanga ng puno, tumama sa yero ng bahay. May mga aso na namang umaalulong pare. Hindi ba ganito rin ang nangyari nung mga nakaraang gabi? Baka meron na namang aswang sa paligid. Baka nakakalimutan mo na halos lahat ng mga aswang na napatay natin ay magkakaibigan. May mga nabubuhay pa sa mga yun. Hindi sila papayag na hindi makaganti sa atin. Mukhang hindi na nga ito maganda. Bakit ang mga aso ay walang tigil sa pagkahol? Sandali nga. At titingnan ko lang ang mami ko. Sige pare, dito lang ako. Maimbing ng tulog ni mami. Kinikilabutan ako sa mga alulong ng aso. Kumusta kaya si Alicia at Jamena doon? Pare, may nakita akong paparating. Halika, sumilip ka sa butas. Parang si Mang Pilu yan ah. Isa sa mga tauhan ni Jamena. Nang makalapit nga sa pintuan ng bahay si Mang Pilo ay kaagad siyang kumatok ng walang tigil. Kaya pala ay may malubha na siyang mga sugat. Sinabi niya sa amin na sinasalakay ng mga aswang ang bahay ni Tia Mena. Nagpilit lamang siyang makatakas para makahingi ng tulong. Matapos na masabi iyon, nalagutan na ng hininga si Mang Pilo. Dahil doon, nagbadali kong ginising si Mami Nelia sa kwarto. Kinuha ko rin ang maliit kong bag dahil doon nakalagay ang baril ko at mga bala. Saan ba kayo pupunta, Simon? Doon po kina Jamena. Kailangan namin silang tulungan. Delikadong kalagayan nila ngayon. Sinasalakay sila ng aswang. Kung meron palang aswang doon, bakit tayo pupunta doon? Mommy, si Alicia, ang nakababataong kapatid na iniwan ko sa lugar na ito nang ako'y tumakas noon at napulot ninyo ni Daddy sa kalsada. Tiyahin po namin si Jamena. Kung ganon, ito pala talagang tunay na dahilan kaya mo pinili na dito tumira? Opo, Mami. Pero bukod pa doon, ay gusto kong singilin ang mga taong malaki ang atraso sa amin. Nung una akala ko'y ordinaryong mga tao lang sila. Hindi pala, dahil mga aswang sila na nagkaisa para maging masama sa paningin ng lahat ang aking mga tunay na magulang. Kaya ngayon, tutugisin ko sila at pagbabayarin. Kung ganon tayo na. Umalis na tayo dito. Kailangan mapuntahan natin sila. Mabuti na lang at kahit saan ako magpunta, dala ko rin ang baril na binili mo sa akin. Mabuti naman kung ganun, Mami Nelia. Pati bang reserbang magazine ng kalibre 45 ninyo dinala ninyo? Abay, oo naman.
Palagi naman ito magkakasama sa bag ko kahit saan ako magpunta. Dahil nga alam kong mahirap ang mga panahon ito. Hindi lang pala nagkalat ang masasamang tao. Nagkalat din pala ang mga aswang. Halika na pare. Wala na tayong oras. Puntaan na natin sila. Kunin mo itong flashlight, pare, para magamit natin. Sumang-ayon naman si Lando. Nang lumabas na kami ng bahay ay nakita pa ni Mami Nelia ang bangkay ni Mang Pilo, kaya naniwala na siya sa mga sinasabi ko. Hindi pa kami nakakalayo sa aming bahay. Narinig na namin ang malakas na angilan ng mga aswang. Kaya kaagad kong tinanglawan ng flashlight ang madilim na bahagi ng bakuran na maraming puno ng saging. Nang lumiwanag ang paligid, nagtago ang mga aswang sa mga puno ng saging. Maya-maya lang ay lumusob na ang mga iyon. Kumukuha lang pala ng tiempo. Mami Nelia, mag-iingat ka. Hayan na sila. Ikaw rin, Simon. Huwag kang magpapabaya. Pinalaki kitang matapang at malakas. Kaya nga mas pinili mo munang maging boksingero kaysa maging doktor, hindi ba? Oo, Mami. Dahil pinaghahandaan ko ang araw na paniningil ko sa mga taong ito. Pero hindi pala sila ordinaryong tao. Mga aswang pala sila. Grabe. Pareho pala kayong asintado ng Mami Nelia mo, paring Carlos. Tumba ang bawat aswang na lumapit. Puro sa ulong tama. Dating pulis ang mami ko, pare. Siya ang nagturo sa akin bumarel. Kaya nang maging kampiyon ako sa boxing, ay niregaluhan ko siya ng barel. Yun kasi ang paborito niya eh. Ibang klase ka pala, Tita Nelia. Napakaganda mong babae pero nakakatakot ka pala. Mamaya mo na ako purihin. Hindi pa tapos ang laban. Meron pang mga kalaban sa paligid. Ano na kaya nangyari kina Jamina? Mauna na kayo dun, pare. Ako nang bahala dito. Kailangan yung tulungan sina Alicia. Sabay-sabay tayo nga alis dito, Lando. Delikado kung magpapaiwan ka pa. Pero hindi sila papayag na makaalis tayo dito para tulungan sina Jimena. Plano na talaga nilang sabay na salakayin tayo. Kaya ako na lang ang pipigil sa kanila. Magpapaiwan na ako dito. Puntahan niyo na sila Alicia at Jimena. Tama si Mami. Aalis tayong tatlo dito. Alalayan mo siya, paring Lando. Kailangan makarating tayo sa kotse ko. Tayo na! Nang makakuha kami ng pagkakataon ay mabilis naming tinungo ang aking kotse na nasa labas ng bakuran. Sinubukan naman kaming harangin ng 4 pang aswang, pero sinalubong lang nila ang bala ng mga baril namin hanggang sa makapasok na ako sa kotse at mapaandar ko na iyon. Kaagad na sumakay si Mami Nelia at sa likurang bahagi ng kotse naman sumakay si Lando. Mabilis kong pinatakbo ang kotse paalis sa lugar na iyon. Hindi naman gaanong kalayuan ang bahay ni Tia Mena kaya madali kaming nakarating. Nang pagkakataong yun, tahimik na sa paligid pero nakita naming nakahandusay sa harapan ng pintuan ng bahay ang isa sa tauhan ni Tia Mena. Wasak-wasak na mga pintuan at bintana ng bahay nila, Carlos. Mukhang nagkaroon ng matinding labanan dito. May mga aswang na namatay at naging abo na. Ang isa namang ito ay tauhan ni Jimena. Nasaan na kaya sila Jimena at Alicia? Tayo na, pare. Hanapin natin sila. Mag-iingat tayo. Hindi ko gustong sobrang katahimikan. Baka hindi pa nakakaalis dito ang mga aswang. Tama ka, Mami. Tayo na. Hanapin na natin sina Jimena at Alicia. Kuya Carlos! Nasa bubungan ng mga aswang! Alicia! Nang lumingon ako sa bahay ni Tia Mena, bahagyang bumukas ang bintana at sumilip doon si Alicia. Kasunod niyon ay napatingin ako sa bubungan ng bahay kung saan nakita ko na naroon ang mga aswang. Nang magtalunan na ang mga aswang, nagmamadali kong hinawakan ang kamay ni Mami Nelia at hinata ko na siya papunta sa pintuan ng bahay ni Tia Mena. Kasabay niyon ang pagpapaputok ko ng baril. Tayo na, paring Lando. Kailangan tayong makapasok sa loob ng bahay. Alicia! Buksan mo ang pintuan! Pambihira. Napakarami pala ng aswang sa lugar na ito. Para na itong isang baryo ng mga aswang. Tama ka, Mami Nelia. Alam na nila na iniisa-isa na sila ni Carlos.
Kaya desperado na silang patayin tayong lahat. Mami Nelia, pumasok na kayo sa loob. Kami na ni Lando ang bahala dito. Dali! Kuya Carlos, pumasok na kayong lahat dito! Naunang tumakbo patungo sa pintuan ng bahay si Mami Nelia. Habang umaatras naman kami ni Lando, pinapaputokan ko ang mga papalapit na aswang. Nang mapansin nila na alam ko ang kanilang kahinaan, medyo nag-alangan na silang lumapit. Nagtago sila sa mga madidilim na lugar sa paligid ng bakuran ni Tia Mena. Nang mapansin namin iyon ni Lando, nagkaroon kami ng pagkakataong makapasok sa loob ng bahay. Pagkatapos nun ay saka namin kaagad na isinara ang pintuan. Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas dito. Kanina pa ako nagkukulong dito sa loob ng kwarto. Nasaan si Jamena? Hindi ba kayo nagkita? Kanina kasi nagkagulo na dito. Inutusan niya si Mang Pilo na humingi ng tulong sa inyo. Nang hindi pa rin bumalik si Mang Pilo ay lumabas na din si Chamena para pumunta sa inyo. Hindi kami nagkita. Si Mang Pilo lang ang nakarating doon. Kaya lang minalas siya. Napatay na siya ng aswang. Kung ganun, ano na kayong nangyari sa kanya? Saan na nakarating si Chamena? Kung hindi siya nakarating sa bahay ni Carlos, baka hindi na rin siya nakaligtas sa mga aswang. Napakasama talaga ng mga walang yan. Kung ganun nga ang ginawa nila kay Chamena, hindi ko sila mapapatawad. Binuksan ni Alicia ang aparador. Inilabas niya mula doon ang 2 mahabang itak at ang buntot pagi. Mayroon ding maliit na palakul doon. Kinuha niya ang mga yun at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Kaagad naman kaming lumapit kay Alicia. Kinuha ko ang isang mahabang itak. Lahat ng mga armas na yun ay bendetado. Pwede natin gamitin laban sa mga aswang. Mayroon pa pala kayong mga armas na ganyan dito? Bakit hindi yan ang ginamit ni Jamena? Puro bendetado na rin mga armas ang ginagamit nila, Kuya Carlos. Ang mga yan ang natira dito, kaya gamitin na natin laban sa mga aswang. Mabisa ang mga yan. Dahil kahit na sinong aswang ng tamaan yan, ay tsak na mamamatay. Mabuti naman kung ganon. Ngayon, hindi na ako mag-aalinlangan na labanan sila. Akin ang isang to. Sa akin na lang ang buntot pagi. Meron pa naman bala ang aking baril. Sige, kumanda na tayong lahat. Nasa paligid lang ang mga aswang. Habang may dilim na bumabalot sa paligid, ay hindi aalis ang mga yan. Hindi nga nagtagal, uminit na naman ang tensyon sa paligid. May mga aswang na nagpipilit na ngayong pumasok sa loob ng bahay. Binabalya ng mga yun ang bintana at pintuan para makapasok ng bahay. Kaya naman noon din ay nagkanya-kanya na kami ng pwesto. Sa kusina nagpunta si Lando at si Alicia. Kami naman ni Mami Nelia ang pumwesto sa salas. Nang makita ko na mayroon na ngang aswang na sumisilip sa bintana at pilit na inaabot ng kamay niyon ang kandado, kaagad akong kumilos. Tinaga ko ang kamay niya. Lumayas ka dito! Impacto ka! Naputol mo na ang kamay niya, Carlos. Tuluyan mo nang walang hiyang yan. Talagang tatapusin ko ng walang iyang ito, Mami. Pasasabugin ko ang ulo nito! Carlos! Malapit na nilang mawasak ang pintong ito! Baka makapasok na sila dito! Nandiyan na ako, Mami Nelia. Hindi kita pababayaan. Lando! Tulungan mo akong iharang ang mga upuan at cabinet dito sa pintuan. Madali! Oo, nandiyan na ako. Kakaunti na lang ang bala ko, Carlos. Kapag naubos na ito, lalaban na ako ng mano-mano. Sorry, Mami. Sana pala ay hindi na lang kita isinama rito. Sana hindi nalagay sa panganib ang buhay mo. Kapag mayroong masamang nangyari sa iyo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Carlos. Ako naman ang may kagustuhang makarating dito at makasama ka, anak. Bilang ina, lalo ako mag-aalala kung hindi kita makakasama. Naputol ang pag-uusap namin nang marinig namin ang boses ni Tia Mena. Lahat kami ay natigilan at sumilip sa siwang ng bintana ng pintuan. Hinahanap namin kung nasaan siya hanggang sa matanaw ko na nakatayo siya sa labas ng kalsada
at katabi ang 2 aswang. Ano pang hinihintay nyo dyan? Pasukin nyo na ang mga hangal na yan! Bago matapos ang gabi ay kailangang mamatay na silang lahat! Carlos, narinig mo bang boses niyon? Parang boses ng tsamena mo. Oo nga, Mami. Boses nga yun ni Chamena. Ayun siya. Kasama niyang mga aswang. Masasayang lang ang lahat ng pagod nyo! Kahit anong gawin nyo, hindi na kayo makakatakas! Mamamatay kayong lahat ngayong gabi! Paring Carlos, si Chamena yun, di ba? Oo. Siya nga yun. Parang kasama niyang mga aswang na nasa paligid. Parang nagagalit siya sa mga aswang. Paanong nangyari na kasama na niya ngayon ang mga aswang? Ang alam ko'y galit na galit siya sa mga aswang. Hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Chamena nang lumabas siya ng bahay kanina. Kaya ang dapat nating gawin ay magtulungan tayo na labanan ng mga aswang na magtatangkang pumasok dito. Ano pang hinihintay nyo? Pasukin nyo na ang mga hangal na yan! Nandito na silang lahat kaya ito na ang magandang pagkakataon para patayin silang lahat! Chamena! Anong nangyari sa inyo? Hindi ba dapat ay tayong nagtutulungan? Bakit kumampi ka na sa kanila? Dahil yon ang nararapat! Ikaw at ang mga kasama mo dyan sa loob ng bahay! Mababatay kayong lahat kapag nakapasok na kami dyan! Mami, sabi mo mahal mo ako pero ngayon ay gusto mo akong saktan at patayin. Anong naging kasalanan ko sa'yo? Dahil kapatid mo si Carlos, yon ang pinakamalaking kasalanang nagawa mo! Sige na mga kasama! Tapusin na natin ang misyong ito! Pasukin na natin sila! Nang muling mag-utos si Tia Mena ay nagsunura na ang mga aswang kaya sabay-sabay na silang sumalakay ng walang takot. Mayroong sumira sa mga bintana at pintuan ng bahay. Kaya naman muling uminit ang tensyon at nagkaroon ng madugong labanan. Patuloy na pinaputukan naman ni Mami Nelia ang mga aswang na nagpipilit pumasok sa bintana. Puro sa ulo at sa dibdib ang tama ng mga iyon. Pero naubusan ng bala si Mami Nelia. Kaya naman ang mga sumunod na aswang na nagtatangkang pumasok sa loob ng bahay ay hinarap na namin ng mano-mano. Wala na silang bala! Tayo na! Wasakin nyo na ang mga bubunga ng bahay na yan para saan na tayo makapasok! Patayin silang lahat! Nandiyan na naman sila. Sinisira na nila ang mga bubungan. Ilang saglit lang, makakapasok na sila. Alicia, kahit pumatay ako, ipagtatanggol kita. Salamat, Lando. Salamat din sa pagmamahal mo. Alicia, kahit maiksing panahon lang tayo nagkasama, saya ako at nagkita tayo muli. Kung papalarin pa tayong makaligtas dito, isasama ka na namin ni Mami Nelia para mabuhay tayo ng masaya. Tama ka, anak. Kaya huwag tayong sumuko. Lumaban tayo hanggang sa makakaya natin. Ilang sandali pa nga ay tuluyan ng umangat ang yero ng bahay at mula roon ay nakapasok na ang 2 aswang kaya naman hinarap na namin iyon ni Lando. Matalim ang mga benditadong itak kaya kapag tinamaan ang mga aswang ay nasusugatan ang mga iyon. Pero hindi sila ganoon kadaling patayin dahil malalakas din sila at mababangis kaya kahit sugatan na sila, patuloy pa ring lumalaban. Alicia, pumasok kayo ni Mami Nelia sa kwartong yun na walang bintana. Mas ligtas kayo ron. Oo, Kuya Carlos. Tayo na po, Mami Nelia. Hindi ako tatakbo sa laban. Kung nasan ka, nandun din ako. Dahil ang bahay na to ay napapaligiran na ng mga aswang. Wala na tayong pwedeng pagtaguan. Lumaban na tayo hanggang kamatayan. Talaga palang matapang ka, Tita Nelia. Lalo mo lang pinalakas ang loob ko. Sige! Lumapit kayo sa inyong kamatayan! Buong tapang nga kaming lumaban sa mga sumunod pang aswang na nakapasok sa loob ng bahay. Lahat kami ay nasugatan na dahil sa matatalim na kuko ng mga aswang. Ganun pa man, hindi namin pinabayaan ang isa't isa. Ipinagtanggol namin ang bawat isa sa mga aswang na naroon. Matapos ang madugong labanan, naging desperado na ako lalo na nang makita kong nasugatan na si Mami Nelia. Galit akong lumabas ng bahay. Kahit pagod na ako
ay mahigpit kong hinawakan ng itak at kasunod kong lumabas ng bahay si Lando. Alam ko naman, hindi nyo kami titigilan kaya tapusin na natin ito! Nandito na ako! Sinasabi ko na nga ba't hindi ka na rin tatagal? Mabuti namat lumabas ka na sa lungga mo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga kasamahan ko. Sayang lang ang respeto at pagtitiwala ko sa inyo, Tia Mina. Hindi ko akalaing tayo rin ang magiging magkalaban sa huli. Isa ka pala sa kanila. Nagsisisi ako kung bakit sinabi ko sa iyo ang lahat ng mga plano ko! Huli na ang lahat para magsisi ka! Tapusin silang lahat! Sige! Tapusin na natin to! 4 kayo! Laban sa amin ni Carlos! Sinugod kami ng mga aswang. Pero bago makalapit sa amin ng mga iyon, ay naglipara na ang mga sibat na buho na galing sa mga taong dumating. Tinamaan ng 3 aswang kaya sa halip na sumugod papunta sa amin, sinugod na ng mga ito ang mga dumating na taong baryo. Isa-isang bumagsak at napatay ang mga aswang hanggang si Tia Mena na lang ang natirang buhay. Napaatras siya at nakaramdam ng takot. Lalo na ng isa pang Tia Mena ang dumating na kasama ng mga taga-baryo at kaagad iyong kumilos. Sinabuyan iyon ng asin ang aswang na gumaya lang sa kanya. Iyon pala, iyon ay si Kapitan Mando. Nagmakaawa siya sa mga taong baryo, pero hindi siya pinatawad ng mga iyon. Narinis na ang pangalan ng mga magulang niyo, Carlos, Alicia. Nagbayad na rin ang mga aswang na may kasalanan. Sa palagay ko ay masaya na sina Celso at Elsa saan man sila naroon. Opo, Tia Mena. Kinabahan ako kanina. Akala ko'y aswang talaga kayo. Ginaya lang pala ni Kapitan Mando ang anyo ninyo. Lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ng lihim ay nabubunyag sa tamang panahon at pagkakataon. Matapos ang pangyayaring iyon ay lumipat na kami sa Bulacan, Sir Marville, kasama sina Tia Mena at Mami Nelia. Sina Alicia at Lando naman ay nagpakasal na. At iyan po ang aking karanasang hindi malilimutan kailanman habang ako ay nabubuhay.